Ayan, amazing afternoon to all our learners, teachers, and enthusiasts na nakatutok para sa ating session ngayong hapon sa bago nating tahanan ng Facebook page at YouTube channel ng Educational Technology Unit DepEd Itulay. Ayan, so allow me first to share my screen bago tayo makapag-start. Ayan. So tayo ngayon ay nandito pa rin no, sa Itulay. Siyempre, may bago lang tayong tahanan. Gusto nating i-kick off ang third quarter with a bang. So di ba, bukod sa paglipat natin sa bago nating Facebook at YouTube channel, siyempre gusto naming i-welcome kayo ulit sa medyo mahaba-haba ng konting pahinga na nangyari no, sa ating mga nakalipas na linggo. Ayan. Siyempre, sunod-sunod ang ating mga kaganapan. Siyempre, ngayon din, alam ko na hinahanap ninyo si Tutor Rainier. Sabay-sabay nating ipag-pray ang kalagayan ngayon ni Tutor Rainier dahil siya ay nasa nagpapahinga ngayon at merong karamdaman sa kanya, aksidente no, na nangyari sa kanya kahapon na nakagat siya. So, Tutor Rainier, kung ikaw ay nanonood ngayon, no, pinagpipray namin ang iyong mabilis na paggaling sa iyo pong kondisyon ngayon na iyo pong nararanasan. Ayan, so makikita natin si Tutor Rainier no, maybe next week no, sana again claim na natin 'yan na maging okay rin agad ang ating Tutor Rainier. Katulad ng nababanggit na natin kanina pa, ang ating Science 10 ay mapapanood pa rin tuwing Lunes alas 3 ng hapon hanggang alas 3:40 ng hapon sa bago nating mga tahanan sa Facebook page ng DepEd Itulay at YouTube channel ng DepEd Itulay. Syempre kasama pa rin ang inyong Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City at ako si Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City. So kung kayo ay hindi pa nakasubscribe no, sa ating DepEd Itulay channel at hindi pa nakafollow or like sa ating DepEd Itulay Facebook page, kayo ay hinihintay na namin no, na maging bahagi ng ating bagong tahanan. Actually, matagal naman na to, pero syempre, bagong lipat tayo, kaya gusto namin na i-welcome kayo. Ayan. So, ganun din, every Tuesday, 2:15 to 2:55 p.m., mapapanood tayo kasama si Tutor Rainier sa IBC 13 at DepEd TV para sa ating Itulay plus DepEd TV. Ayan. So, mapapanood nyo tayo dyan yung iba pang mga sessions natin no, na recorded, pinopost din natin yan. Pero syempre, gusto namin na maging aware kayo at mas maging informed kayo na meron pa tayong ibang maraming platform, no, hindi lang tayo online, tayo rin naman ay nasa TV. Malay ninyo ngayong third quarter, no, magkita-kita pa rin tayo dyan sa ating DepEd TV at sa IBC 13. Ayan. So bago tayo mag-start, syempre makiki-shoutout muna ako. I-share nyo naman ang ating session ngayong hapon. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Ayan. So gusto kong i-shoutout ang aking co-teacher, si Sir JC Ortega, nanonood ngayon mula sa Katmon Integrated School. Ang ating kaibigan, si Tutor Jeric mula sa SDO Cabanatuan. Thank you, Tutor Jeric, for watching our session. Alam ko, busy si Doc RJ, busy sila Sir Mil, busy ang lahat sa dami ng mga tinatrabaho. Pero nandito pa rin tayo, no, serving our Filipino students, no, online learners, and our teachers para mas masaya pa din tayo. Shout out kay Anessa Reyes mula sa Pulong Buhangin National High School. Ayan, mga estudyante ito nila Ma'am Melody at saka nila Ma'am France, no? Thank you po sa panonood. A good day, Andrea Nicole M. Gonzalez, grade 10, section 3, watching from Santa Lucia National High School. Mga student ni Tutor Marky, kay ganun din kay Maria Janelle Catalig mula sa Santa Lucia National High School at kay Ray Pintor Arculo mula sa Francisco Bangoy National High School. Ayan. So maraming salamat for watching our session, no, dito sa atin sa Itulay. Ayan. So ubos na ang aking oras. Punta na tayo sa ating next slide. Ayan. So ngayon ay week 3 pa din. Ano ba naman yan, Tutor Ichad? Kala namin tapos na ang second quarter. No, meron pa tayong second quarter huling part, pero maikli na lang to. Just to make sure na na-cover natin lahat ng bahagi ng ating modules at kahit pa paano ay magkaroon kayo ng idea sa mga hindi natin natalakay noong mga nakaraang linggo. And syempre, alam ko na inaabangan ninyo na magkaroon din tayo ng ating recognition for second quarter. So tama ang inyong hula. Meron tayong recognition ngayong hapon. So abang-abang lang. Baka isa kayo sa ating mga a-awardan ng Mahusay Tuty Award, Mahusay School Award, at ang ating Mahusay Teachers Award. Ayan, so
abang-abang lang tayo sa ating panunood, no? At i-share ang ating session. Maraming salamat sa mga nag-share like si Princess Ira Lakap. Thank you. Si Princess, alam ko parang isa siya sa ating mga mahusay tuti last quarter. Ayan. Thank you so much for watching, Princess Ira Lakap. Maraming salamat pa rin sa ating mga module writers, editors, reviewers, illustrators, layout artists, lahat-lahat na mula sa central office at sa pag-provide sa atin ng alternative delivery mode or ADM SLM for quarter 2, module 5, simple electric motor and generator na siya pa rin pong ginagamit natin sa ating mga online tutorial session. Ngayong week 8 ay pag-uusapan natin ang ikalawang bahagi ng simple electric motor and generator na may title na electric motor. Okay, so ang topic natin ngayon ay electric motor. Last January pa nung huli nating pinag-usapan ng part 1 talking about electric generator. So ngayon, yung pangalawang part, medyo mabilis na lang. So shout out ko muna, mukhang nakahabol, watching from NLEX. Doc RJ, ayan ang tutor RJ natin mula sa MTB MLE. So maraming salamat sa panonood, no, sa ating session ngayon. At good afternoon din mula kay Mariel Salimbagat, watching from grade 10 Burgos. Ayan, Mariel, share mo naman kung anong school at division ka para mabati kita. Ayan. Thank you for watching this afternoon. Again, ang ating most essential learning competencies, katulad nung week 7, ngayong week 8, ganun pa rin ang ating MELCs, okay? So, ang ating most essential learning competencies ay explain the operation of a simple electric motor and generator na may code na S10FE-2J-54. Ayan. So I hope nakakasunod kayo sa mga bahagi ng ating lesson sa pamamagitan ng ating mga most essential learning competencies. So, puntahan na natin ang ating what I need to know section, no, mula sa ating mga reminders. Una, we will try to answer, no, the pre-test questions. Second, this module contains several lessons on the operation of simple electric motors and generators. Worthwhile and fun-filled activities requiring readily available materials are provided to better enhance your learning and comprehension. Next, after finishing all the lessons, you are now equipped with knowledge which you may use to solve problems related to the topic and ready to answer the questions in the post-test. Syempre, don't hesitate to ask. If you need to clarify something, approach or contact your teacher, and last but not the least, take the post-test prepared at the end of the module. So today, and just like our previous sessions in Science 10, ganun pa din naman, meron tayong What I Know segment, yun yung ating pre-test, at meron tayong assessment para sa ating post-test. Bukod ron, meron din tayong mga prerequisite skills para sa background knowledge na kailangan ninyo bago natin ma-apply, no, ang ating mga pwedeng natutunan na. So simple electric motors and generators, uses of electric motors and generators, transformation of energy between electric motor and generator. So let's kick off this by recognizing our mahusay tuti of the week, faster finger first tuti of the week, at ang ating mahusay teacher, no, mamaya. So bibitinin ko muna kayo, mamaya na natin i-award ang ating mga special awards na yan, no. So abang-abang lang, gusto lang namin na pakiligin muna kayo sa ating session bago tayo pumunta sa ating pinaka-awarding. And so ang dami kong nababasa, maya-maya shout out ko kayo. Punta na tayo sa ating multiple choice. Wala muna tayong faster finger first ngayong araw para mas mabilis, no. At katulad nga ng nabanggit natin para sa mga kapapanood pa lang, no, let's continue to pray for Sir Rainiers, no, yung kanyang kalusugan at ang kanyang pinagdaraanan ngayon dahil siya ay nasa hospital, dahil siya ay tinurukan siya ngayon ng anti-tetanus at saka ng anti-rabies. So, we're praying na maging mabilis ang recovery ni Tutor Rainier. Ayan. So, Una muna, pag-usapan natin ang directions para sa ating What I Know. I will read each question carefully. No? You will choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers or comment it down on our YouTube or Facebook pages. Okay? Again, letter, capital letter, and number muna at yung letter ng tamang sagot. Okay? In capital letter. Again, question number 1. For what I know, what do we call a device that converts electricity into mechanical movement? Is it A, electrical charge, B, electric current, C, electric motor, D, electric generator? Ayan, sige, tignan natin. Bati muna tayo sa mga naanuhan ko, na laktawan ko kanina. So, ang dami ko nang nakikita ngayon. Hello sa mga estudyante mula sa
FBNHS, ano ba yon? Ayan, Partida National High School. F. Bangoy, yun pala yung FBNHS. F. Bangoy National High School, thank you for watching our session. Ayan, ayun si Mariel kanina. Then Santa Lucia National High School, hello sa inyo. Jasmine Bautista. Hello din sa mga taga F. Bangoy kay Francis Herda at sa iba pang mga students natin na nanonood ngayong hapon. Ayan din kay Princess Paglinawan mula sa grade 10 Lapu-Lapu ng F. Bangoy National High School. Wow, ang dami nating students from F. Bangoy National High School. No, malay nyo naman next quarter, no, ma-recognize natin ang kanilang school. Ayan, maraming salamat. At syempre, meron din tayong mga students from, eto, gusto ko tong screenshot. Grade 10 Achilles Listening and Learning from LFG Diamantina National High School, Kabatuan, Isabela. Hello po sa inyong lahat. Ayan, so sagutin na muna natin ang tanong. Meron sagot si Anessa Reyes, letter C daw. Alicia May Ruiz Ginga, letter C. At si Janelle Catalig, letter C. Ang tamang sagot ay letter C. It's electric motor. Later on, we will discuss that electric motor, no, para sa ating session. Which of the following is the correct description of the operation of an electric motor? Question number 2 tayo. A. Electric motor uses electricity. B. The operation is based on the principle of electromagnetism. C. The motor converts electric energy into mechanical energy. Or letter D, is it all of the above? Ayan. So, hello po. We missed this session. We missed this learning. Sabi ni Teacher Donna Jill Carriazo. Hello po, Ma'am Donna Jill. Na-miss rin po namin kayo sa ating session. Ayan. So, nakakamiss bumalik sa ating session, no? So, yun lang. Wala si Tutor Rainier pero naniniwala tayo na next week, no, makakabalik na si Tutor Rainier kasama natin. And may sagot na ulit si Renalyn Manuel, letter C daw, ang kanyang sagot. Si Jonathan Gabayan, letter A. Andrea Nicole Malyari Gonzalez, letter D. Ayan. So, ang tamang sagot para sa ating question number 2 ay letter D. It's all of the above. Okay? So, maya-maya, titignan natin kung ano ang ibig sabihin ng yan. Punta na tayo, no, sa ating pag-share ng inyong score. Kung kayo ay naka 2/2, ayan, maraming salamat. Share nyo naman ang inyong score para naman malaman natin kung kayo ba ay may alam na sa unang bahagi ng ating discussion ngayong hapon. Quick recall lang tayo mula sa discussion natin last January bago tayo magkaroon ng mahaba-habang break, no? At pinag-usapan natin nung unang part ng ating session ang electric generator. We've discussed that a generator converts mechanical energy to electrical energy. Modern generators can be attributed to Michael Faraday's principle of electromagnetic induction. Natatandaan natin na isa yan sa mga pinag-aralan at binigyan natin ng makabuluhang discussion, no, yung pasimula ng pag-aaral na ginawa ni Michael Faraday. Siyempre, pinag-aralan din natin sa electric generator that water, wind, fossil fuel, steam, and heat can make electricity through generators. So ilan yan sa mga practical applications that we can apply for this lesson on electric generator. Number 4, the main components of a generator are stator, rotor, commutator, brushes, and yung tinatawag natin na shaft. So yung mga parts na yan ay inisa-isa natin. Though ngayon for electric motor, medyo i-discuss natin ng very light yan. Hindi ganun ka detalyado, pero syempre naniniwala tayo na madidiscuss pa rin natin yan. So babalik lang ako, nawala ako sa aking pinapanood na live. So wait lang muna. Ayan. So again, the main components of a generator are stator, rotor, commutator, brushes, and yung shaft. Punta na tayo sa ating session for electric motor. What is electric motor? No, it is anything that changes electricity into motion. Meaning, electrical energy into mechanical energy is called an electric motor. So, ganun lang yung pinaka-madali nating explanation dyan. That anything, no, that changes electricity into motion. Electrical energy into mechanical energy. Katulad din nakikita ninyo sa figure 1. Electric motor, which is illustrated by Richard C. Paragas. Ayan, si Katokayo. Di ba? Katokayo, kapangalan natin siya. Ayan. So next naman, the basic principles of studying electric motor. Kung sa ating discussion sa electromagnetic induction, pinag-aralan natin yung principle na unang provide sa atin ni Michael Faraday, it's also important for us to understand, no, fundamentally the basic principles behind the electric motor that we can attribute to Hans Christian Ørsted. Okay, so medyo silent O's ng konti pero may E, no? So he is a Danish physicist galing Denmark. Si Hans Christian Ørsted began a new scientific era
when he discovered that electricity and magnetism are linked. So sa kanyang pinaka ano yung mga experiment niya no na yung nagkakaroon siya ng discussion sa kanyang klase tapos meron siyang estudyante no yung needle at saka yung relationship ng needle at saka yung pag-flow ng electricity dun sa wire habang nasa ano siya compass. So nagkaroon ng paggalaw yung pinaka needle ng compass. Kaya napakita niya at na-illustrate niya yung relationship between electricity and magnetism doon sa kanyang mga sumunod na pinag-aralan. Ayan. So maraming salamat pa rin sa mga nakatutok sa atin. Ayan, si Carl Vincent Pedesio Suarez mula sa F. Bangoy. Nakakatuwa naman yung F. Bangoy National High School. Maraming nanonood sa atin. Shout out sa mga teachers ng F. Bangoy. Kung kayo po ay teacher ng F. Bangoy, no? Shout out naman na magparamdam kayo. Ayan. Sabihin niyo na nandito kayo at pakilala po kayo na kayo ay teacher mula sa F. Bangoy para kayo ay aming mabati. Yan, shout out din sa ating mga learners mula sa Quirino National High School, Quirino District, Grade 10 Hermes, mula kay Janeline Espiritu. Ayan. So maraming salamat. And yung mga nanonood sa ating mga students coming from Santa Lucia High School. Ayan. Another basic principle that we need to fundamentally understand, no? The discovery of electromagnetism set the stage for the eventual development of our modern technology-based world. So mapapansin natin na kay Hans Christian Ørsted at saka kay Michael Faraday, no, practically talaga no na sa kanila nang galing yung pinaka-idea that we can now use our electricity, di ba? So napakaganda ng kanilang mga ginawang study, yung mga scientific principle, yung pagiging inquisitor nila no sa innovation and sa technology. Yung nagbigay sa atin ng kamalayan ngayon para sa paggamit ng electromagnetism. And syempre, paano ba natin napapagana ang electric motor? No, motors work through the principles of what we call electromagnetism. Yun po yung nabanggit natin kanina. If you run electricity through a wire, it creates a magnetic field. So ayan yung ating example no ng ginagamit natin na device na para sa ating pag-aaral ng electric motor. And we have parts of an electric motor, though we will not discuss this no individually. Maybe you can read it to your module, but somehow magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga parts ng isang electric motor. So we have first the stator, similar with electric generator, meron din siyang rotor at syempre yung commutator and the other parts, katulad na napakita natin sa picture kanina. So I hope you've learned something about the basic principle of electric motor and how you can design it. Now, let's go and let's move forward to the applications of electric motor. When we say electric motors, so these are extremely important no na nagpi-play sa ating buhay no in modern life, lalo na ngayon na ang hirap na mag-online katulad ng ginagawa ni Tutor Ichad na tayong lahat ay connected no hindi lang sa internet kung hindi dahil meron tayong electricity, di ba? So pinapagana ng mga electric motors, and some syempre yung iba simple lang, pero yung iba naman may mga komplikadong materials like your air conditioning, like electric fan, no? So yung iba naman blender, 'di ba? Vacuum, ano pa, yung mga panghigop ng tubig ginagamit sa pabrika, yung ibang telepono, and a lot more. Even yung mga tinatawag natin na mga sterilizer dispenser, 'di ba? Na para maging antibacterial ang dating ng ating mga pinaghuhugasan. So, yan ay lahat gumagana sa pamamagitan ng electric motor. So, napakahalaga at napaka-importante na maunawaan natin that electricity no ay merong napakahalagang gampanin sa ating buhay bilang mga tao. So, I hope you've learned something na about our lesson on electric motor. So, let's go now. Napakabilis, Tutor Ichad, assessment na kasi nga syempre gusto nating sulitin yung oras para at least mas mahaba-haba na time na mai-award natin, no? Though jump pack ang ating discussion dapat, pero syempre gusto natin na mas maging madali para lahat tayo ay mas mabilis din yung ating maging flow ng session. So again, I will read to you the questions and you will choose the correct answer. You can write it on your paper or answer it no sa inyong mga module o kaya i-comment nyo sa ating Facebook ngayon. Ayan, so thank you po. Ayan, sa mga teachers natin na nanonood, hindi ko na nabanggit ulit. Ayan, unang tanong para sa ating assessment, siya ang ating kinikredit no, for discovering that electric currents create magnetic fields, which was the first connection found between electricity and magnetism. Is it A, James Maxwell, B, Michael Faraday, C, Alessandro Volta, or letter D,
Hans Christian Ersted. Ayan, so hello kay Ayesha Pailago mula sa F. Bangoy National High School, Grade 10 Burgos. Jessica Diva, tama ba ako? Maria Jessica Diva watching from grade 10 Soliman. Ang dami ko nakikita kay Nicole Juanino, Windy Kagumay mula sa F. Bangoy pa rin. Hello po ulit, Ma'am Donna Jill at sa ating iba pang mga learners. Ayan, good afternoon. Bert Rendon mula sa F. Bangoy. Meron na tayong sagot mula kay Andrea Nicole, letter D. Abby May, letter D. Sa Clizel Fajardo, letter D. Luis Errol Francisco, letter D. Ang tamang sagot ay correct. It's Hans Christian Ersted. Question number 2 para sa ating assessment. What are the 3 basic parts of an electric generator? Is it A, stator, rotor, and commutator? B, armature, brushes, and battery? C, commutator, stator, and motor shaft? Or letter D, battery, armature, and DC power supply? Ayan. So tignan natin ang sagot ng ating mga learners. Hello kay Fredchi Beloy mula sa grade 10 Burgos ng F. Bangoy National High School. Sabi ni Clizel, tama ba ang bagit ko ng pangalan niya? No? Walang vowel eh. Puro consonant ang pangalan ni Clizel Fajardo. Number 2, letter A. Ayan. Andrea Nicole, letter A. Abby May, letter A. Luis Errol Francisco, letter A. Ang tamang sagot ay letter A. So very good. Share nyo naman ulit ang inyong mga score para naman malaman natin ulit, no? Maraming salamat. Tama ang sagot mo, Jasmine, Renaline, Maria Jenely. Yan, tama. Wise. Why po, sabi ni Chizel. Tama ba? Chizel? Ang gulo. Ang gulo ni Tutor Icha. Hindi na naintindihan yung kanyang pagbabasa. Ayan. So, hello ulit, Rexy Porgatorio. Ayan. So, watching from F. Bangoy National High School. Wow, nakakatuwa naman. Shout out talaga sa ating mga learners mula sa and teachers na nanonood mula sa F. Bangoy National High School. 2/2 si Abby May, 2/2 si Renaline, 2/2 si Andrea. So congratulations para sa inyong mga nakuhang score sa ating session. Ayan, gusto kong malaman ninyo na ngayong hapon, ang ikalawang bahagi ng ating session ay para i-recognize ang ating mga second quarter awardees. Ayan, alam kong excited na kayo na malaman kung sino-sino ang ating mga awardees, pero magbibigay muna ng discretion si Tutor Ichad. Alam ko na ini-expect ninyong lahat na kayo ay mapasama rito. Pero naniniwala ako na sa susunod na quarter, no, makakasama na namin kayo. Though, pinili natin ang best of the best kasi gusto nating ma-recognize yung best of the best. At hindi naman kami naniniwala na sila lang, di ba? Sa susunod, meron pa. At kung dati nandito kayo, maaaring nawala kayo ngayon, pero hindi ibig sabihin nun, no, ayaw na namin kayong i-recognize kasi may utang pa kami ni Tutor Rainier sa inyo ng mga certificates. Ibibigay ko yan pagkatapos ng ating ngayong second quarter para at least, no, may mapakita kayo at may ma-print kayo na recognition para sa inyong mga sarili. Ayan. So alam ko ready na kayo for our recognition. Let's award first our Mahusay Tuties of the Quarter. Okay, para sa ating second quarter. Sino-sino ang ating mga Mahusay Tuties of the quarter? So drum roll muna tayo. Ang galing ng sound effects. So walang pa sound effects. Una nating Mahusay Tutie, walang iba mula sa Macabebe High School. Schools Division Office ng Pampanga, Rainiel M. De Vera. Ayan, Rainiel, congratulations. Thank you for supporting our session every Monday. Second, we have from the Quirino National High School, Schools Division Office ng Isabela, Philip Ray II L. Mancera. Ayan, thank you, Philip, and congratulations for being included sa ating roster ng Mahusay Tuties of the Quarter. Pangatlo, we have from Ranyag High School, Schools Division Office, Isabela, Joanna Eunice C. Bibat. Ayan. So alam naman natin, Joanna, na lagi kang nasa session natin, no? So congratulations and for always no, encouraging your classmates na maging bahagi rin ng ating weekly session sa Science 10. Ayan. Congratulations! Pang-apat, si Charmaine May P. Manalang mula sa Canaan East National High School, Schools Division Office ng Nueva Ecija. Thank you so much, Charmaine, ayan, May, ayan, sa mga alam ko parang nakapag-talk tayo sa division ng Nueva Ecija tungkol sa Wakelet last December. Ayan, shout out sa mga teachers ng Canaan East National High School. Panglima, we have Angel Rose R. Dasilio mula sa Ramon National High School, Schools Division Office ng Isabela. Ayan, congratulations Angel Rose. I hope nanonood kayo ngayon para at least mas-screenshot nyo or kung team replay kayo, mas-screenshot ninyo ang inyong mga picture para maipagmalaki nyo rin. No? At imi-message kayo ni Tutor Ichad
para sa inyong mga certificates. Ayan. And congratulations ulit for being an awardee. Next natin, parang pang ilan na to? Pang pito, we have Phoebe May O. Pascua mula sa Ranyag High School, classmate ni Joanna Eunice Bibat. Ayan. SDO, Isabela. Phoebe May Pascua, congratulations and thank you. First quarter pa lang, nare-recognize na natin na isa sa pinakamagaling sumagot si Phoebe May Pascua. No? Pero ngayong second quarter lang siya na-recognize talaga sa pamamagitan ng ating session. So naniniwala rin tayo na yung iba nating nanonood mula sa F. Bangoy, sa iba pa sa Quirino National High School at sa iba pa nating mga school na nakikita ngayon, no, alam natin na hindi pa ito ang huling session. Marami pa, may third at saka fourth quarter pa, pwede pa kayong makahabol. And syempre, ang ating mag-aaral mula sa Masagitsit Banalo National High School, we have from SDO Batangas City si Jude Michael B. Jansalin. Ayan, Jude, congratulations. Napakasipag ng batang to, no? Lagi yung naka-share ng ating mga session, laging nanunood, at syempre in-encourage niya rin ng kanyang mga classmate na manood ng ating mga session every Monday. Ayan. So congratulations. Meron pa pala. Sorry, di pa pala huli. No? Meron pa si Andrea Nicole Gonzalez mula sa Santa Lucia National High School, Schools Division Office, Bulacan. Ayan, so dyan dito ni Tutor Marky. Ayan, congratulations Andrea Gonzalez, no, for encouraging also your classmates. Ang dami nating learners mula sa Santa Lucia at alam namin na isa kang instrumento ng kabutihan sa iyong mga classmates. Congratulations sa ating top 8. O, di ba? Top 8 mahusay cuties of the quarter. Ayan, mula sa iba't ibang paaralan. Malay ninyo next quarter, no, hindi lang sila 8, mas ma-recognize pa natin yung mas marami nating mga learners. Papadalang kayo ni Tutor Ichad ng inyong certificates na signed namin ni Tutor Rainier, no? Tutor Ichad, Tutor Rainier, ng ating program lead sa DepEd Itulay, si Tutor Madge, at syempre ang ating ICTS EdTech Unit Head na si Sir Mark C. Ayan. So thank you so much and congratulations ulit, no? Virtual clap para sa ating mga learners. Ayan. So alam ko may mga learners tayo na nawala mula first quarter, second quarter. Kasama pa rin kayo syempre sa ating mga ipinagmamalaking mga mahusay cuties. Though nawala kayo dito, no, sa second quarter, kasama pa rin kayo sa mga susunod natin na i-award. Malay nyo sa pinaka-final. Nandun yung mga roster ng ating mga mahusay cuties mula first quarter, second quarter hanggang fourth quarter. Again, congratulations, virtual clap, patiin naman natin ang ating mga learners. Ayan. Punta tayo sa ating mga mahusay schools of the quarter. Para ngayon meron tayong 11 na school. Ayan. Award muna natin yung unang 8 mula sa SDO Nueva Ecija. Congratulations. Sa Kanaan East National High School. Ayan, Rizal Nueva Ecija. Mula sa SDO Isabela din, Ranyag High School. Mula sa Ramon Isabela. Congratulations para sa ating mga mag-aaral at guro mula sa Ranyag High School. Ayan, sabi nga sa kanilang logo, no, sa kanilang seal, knowledge is power. Totoo yun. Ayan. Next, mula sa SDO Batangas City, sa munisipalidad ng Lobo, Batangas, ang ating napakahusay, no, na school din, ang Masagitsit Banalo National High School, kung saan sila Jude Michael Jansalin ay ating mga learners. Magpapahuli ba dyan ng SDO Bulacan? Parang ngayon napakadami nating SDO Bulacan, no? Santa Lucia National High School, ayan, sa Kalumpit, Bulacan. Congratulations, Tutor Marky at sa iba pa nating mga teachers sa SDO Bulacan, Santa Lucia National High School. Siyempre, napakasipag at napakagrabe yung support ng Quirino National High School, no, sa kanilang mga learners. Nakikita ko yung kanilang Facebook page, no, na DepEd Tayo Quirino National High School, na palaging nag-share ng kanilang mga sessions. Shout out sa mga teachers and learners ng Quirino National High School sa Quirino, Isabela. Ayan, congratulations. Siyempre, ang susunod nating i-award ang Macabebe High School SDO Pampanga mula sa Macabebe, Pampanga. Congratulations. May mga kwento dyan si Doc RJ, no, tungkol sa makabang teti ng yung mahabang tulay dyan sa may Macabebe. Ayan. So, congratulations Macabebe High School. Next, no, ang Doña Magdalena H. Gafud High School mula sa Damang Malitaw, Echage, Isabela. Ayan, SDO Isabela, congratulations. Doña Magdalena H. Gafud, shout out kay Sir Ram Hale. Ayan, Gafud. Ako, alam ko siya may-ari nito. Hindi naman, joke lang, no? Isa sa napakasipag, no, at kaibigan at kapatid na natin sa ating session talaga, no, online tutorial, si Sir Ram. Ayan. So hello sa iyo, Sir Ram, kung nanonood ka man ngayon.
Ayan, sabi ng DepEd tayo, Santa Lucia National High School. Thank you po. Ayan, congratulations. Biruin niyo pati yung school nanonood sa atin ngayong hapon. Thank you, virtual club, para sa ating Santa Lucia High School, no? Magpapatalo ba yung school, yung ibang school? Syempre, magko-comment na rin sila. Ayan, next is ang ating Ramon National High School mula pa rin sa Oscaris Ramon Isabela. Ayan, Ramon National High School, congratulations. Syempre, may mga bago tayong additions mula sa ating mahusay schools, mula sa SDO Bulacan. Ayan, saan ba to? Santa Maria, Bulacan, ang Pulong Buhangin National High School. So congratulations, Pulong Buhangin National High School, no, for always providing your support sa ating mga session. Ayan, at shout out sa mga teachers ng Pulong Buhangin National High School, kay Ma'am France at saka kay Ma'am Melody de la Cruz. Ayan, sa ating mga mahusay na teachers na nandiyan sa Pulong Buhangin na mga science teachers. Thank you so much for always no supporting our session every Monday. At syempre, magpapatalo ba dyan ang Angadanan National High School sa SDO Isabela. Ayan, congratulations Angadanan National High School sa pagiging included sa ating session ngayong hapon, na isa kayo sa mga na-awardan as mahusay school. At syempre, napakasaya ng puso ko nung binessage ko yung mga kaguruan mula sa Kupis National High School sa Umbog, Caglayan, Connor Apayao. Ayan, sa SDO Apayao, Kupis National High School. Nakarating na rin tayo sa wakas ng Cordillera Administrative Region. Ayan, so hello po sa mga teachers and learners ng Kupis National High School. Meron tayong mga awardees sa Angadanan at saka sa Kupis na mga teachers. Next quarter natin sila i-award para naman pasok pa rin sa banga na i-award talaga natin sila for formality, na talagang naibigay natin ang ating recognition sa kanila. Ayan, so congratulations po at maraming salamat. Kino-congrats kayo ng ating isa sa napakahusay teacher, mahusay teacher na si Ma'am Donna Jill Carriazo. Congratulations po. At syempre, magtungo na tayo sa huling bahagi para mas medyo marami pa tayong oras. Mahusay teachers of the quarter. Para sa ating second quarter, umpisa na natin, walang iba, walang makakahigit, syempre. So, napakahusay talaga. Teacher Donna Jill Carriazo mula sa Ramon National High School, Schools Division Office, Isabela. Ayan, Ma'am Donna Jill, alam ko may utang po ko sa inyong certificate. Isasabay ko na yung first quarter at second quarter ngayon. Okay, so ibibigay ko po yan sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Donna Jill, for always encouraging, supporting, lahat-lahat na yung effort na binibigay natin para ma-share po ang ating mga session sa mga mag-aaral at mga kaguruan ng Ramon National High School diyan sa SDO Isabela. Thank you po, Ma'am Donna Jill, at salamat po sa pagtutok sa ating session ngayong hapon. Isa rin sa napakahusay ang kasamahan nating tutor mula sa Science 8, di ba? At sa Santa Lucia National High School, ang pride ng Santa Lucia National High School. Ayan, ang kanilang YESO advisor and soon magiging doctor na rin. Si Sir Mark, Teacher Mark Kevin Olimba mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan Virtual Club, para sa napakapogi nating mahusay na TikTokerist pa. Ayan. Thank you so much, Tutor Marky, sa pagsuporta mo po na binibigay sa ating mga session every Monday. Ayan. Salamat always, mga tutors. Thank you po, Ma'am Donna Jill, sa inyo pong suporta. Pangatlo, sa ating i-award si Ma'am Rowena de Guzman mula sa Canaan East National High School, School Division Office ng Nueva Ecija. Ayan, congratulations, Ma'am Rowena. Ayan po, again po, yung utang ko po sa inyo ay ibibigay po natin. Ayan, sabi ni Tutor Marky, maraming salamat po, Tutor Ichad. Ayan, sabi ni Tutor Marky, sa pamamagitan ng kanilang Facebook account ng Santa Lucia National High School. Ayan, pangmalakasan. Next, we have Ma'am Crisel Hope Ladignon, ayan, mula sa Ranyag High School, teacher ni Phoebe May Pascua at ni Joanna Eunice Bibat. Yan, SDO Isabela. Congratulations at maraming salamat syempre sa ating Schools Division Office Isabela, sa inyo pong mga schools and teachers na patuloy na nagbibigay sa atin ng suporta. Katulad ng iba nating mga naunang mga teachers, Ma'am Crisel, meron din po akong utang sa iyo na certificate. Ibibigay ko po yan, wag po kayong mag-alala. Ayan po. Thank you po, Ma'am Crisel, and congratulations po ulit. Bagong addition sa ating roster ng mga mahusay teachers of the quarter, syempre si Teacher Melody de la Cruz mula sa Pulong Buhangin National High School, SDO Bulacan. Ayan, sa mga teachers and learners ng SDO Bulacan, Pulong Buhangin National High School, congratulations. Isa sa napakahusay talagang amazing teacher, si Teacher Melody
de la Cruz. Ayan. So kung kayo po ay teacher, no, malay nyo, ma-recognize rin namin kayo. Mag-comment po kayo. Binabasa po namin ni Tutor Rainier yan para ma-recognize din po namin kayo. Ayan. So thank you po sa inyo pong lahat. Ayan. Ayan, may mga shoutout tayo mula kay Elmay Joy mula sa Grade 10 Burgos, Reven Louis Verano mula sa Grade 10 Lopez, Haina mula sa F. Bangoy National High School. Ayan. So thank you so much, no, sa ating mga learners. And syempre, next natin dyan, si Teacher Zarina May Luris mula sa Partida National High School, Schools Division Office ng Bulacan pa din. Ayan, so grabe tong SDO Bulacan. Napaka-powerful talaga ng nila, mga teachers, no? At nakakapag-encourage sila ng kanilang mga learners and students na mag-join sa ating mga session. Congrats po ulit, Ma'am Zarina. Mabibigyan ko po kayo ng certificate. Abang-abang lang po. And thank you po ulit sa inyo pong support. Syempre, ang co-teacher ni Ma'am Melody, si Ma'am Franz May Balahadya. Ayan, Ma'am Franz, congratulations. Again, mula sa Pulong Buhangin National High School, SDO Bulacan. Ayan, so good job daw, sabi ni Ma'am Donna Jill. Ayan, kung one mahusay teacher to another mahusay teacher. Ayan, thank you po. And syempre, last but not the least, no, napakahusay din ito ng aming kapatid. Ayan, at kasama na rin, no, sa mga online sessions natin, si Teacher Ramhale Gafud. Ayan, ang may-ari at susunod na President and CEO ng Doña Magdalena H. Gafud High School mula sa SDO Isabela. Sir Ram, kayong kapatid na Ram, maraming salamat sa panonood ng ating session every Monday. Ayan, sa support, no, hindi lang natin yan kasama palagi na mag-encourage ng ating mga learners sa ating mga session. Ayan, nakikita ko na napaka-active rin sa community ng mga educators ni Sir Ram. Ayan, nagtutalk siya sa mga international na recognized na mga grupo. And then, syempre, kasama rin, lagi kong kachat yan si Sir Ram regarding sa mga tanong niya at sa mga gusto niya pang sabihin, yan, patungkol sa ating mga online tutorial session. Thank you po at Sir Ram sa inyo pong patuloy na support ang binibigay sa ating mga online sessions. Ayan, kung kayo po ay mga teachers na nanonood po sa ating session every Monday, ayan, gusto po naming ipaalam sa inyo na kayo na lang ang aming hinihintay. Mag-comment po kayo para ma-recognize namin kayo. Ayan, congratulations daw, Ma'am Melo de la Cruz. Sabi ni Anessa Reyes, ayan, mga estudyante ata to ni Ma'am Melo. Ayan, congrats din daw kay Ma'am Zarina May Sarmiento Luris mula kay Renalyn. Ayan, congratulations sa ating mga teachers, mahusay teachers, Ma'am Donna Jill, Sir Marky, Ma'am Rowena, Ma'am Crisel, Ma'am Melo, Ma'am Zarina, Ma'am Franz, and Sir Ram sa inyo pong todo-todong support na binibigay sa ating mga sessions every Monday. So, pinapangako po namin sa inyo na ibibigay namin ng inyong certificate. Okay, medyo na busy lang tayo ng sandali. Pero, babangon tayo ulit at syempre, ibibigay pa rin ang inyong mga certificate. Again, gusto po namin i-remind sa inyo, i-share nyo naman ang ating DepEd Itulay Facebook page at YouTube channel, DepEd Itulay, para mapanood pa tayo ng mas marami nating mga kapatid na grade 10 teachers, grade 10 learners, ayan, sa iba't ibang panig ng ating Pilipinas. Ayan. So maraming salamat again, Science 10, every Monday, 3 p.m. to 3:40 p.m. kasama si Tutor Rainier mula sa MLQ High School ng SDO Caloocan City at ako mula sa CIS sa Malabon City, si Tutor Ichad. Maraming salamat po for reflections ng ating session. I-share nyo naman using our hashtag Itulay Mahusay at yung nakikita nyo sa ating marquee banner sa ibaba na hashtag Itulay Level Up. Ayan. So thank you po for always supporting our session. Gracias, merci, grazie, salamat po, and thank you for comments and suggestion. I-email nyo po kami sa edtech@deped.gov.ph para sa inyong suggestion, opinion, reaction sa mga kaganapan na ginagawa natin dito sa Itulay Online Tutorial ng Science 10. At dahil dyan, susunod na mula sa Safety and First Aid ng Senior High School Team ng Science, si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City, ang aming program head. At syempre kasama mula sa SDO Mabalacat City, si Tutor Edson. Muli, maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo next week sa susunod na session ng ating Itulay Online Tutorial Session sa Science 10. Paalam at ingat kayong lahat. Tutor Rainier,